verse 4 to 7. Ang sabi niya dito, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons, because you are sons. God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. So, praise God. Tayo po manalangin, mapagpala at makapangyarihan na Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang patuloy na nagsusustain sa amin, Panginoon, na kahit ganito ang panahon, alam namin na hindi uulan, O Diyos, dahil ito ay kalooban mo. Panginoon, salamat sa mga salita mo na aming nabasa. Lord, dalangin po namin na samahan mo kami sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Bigyan mo kami ng katuruan, bigyan mo kami ng pangunawa upang maintindihan namin ang iyong ibig na mensahe para sa amin. Maraming salamat, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, palibutan mo ang lugar na to ng iyong kapangyarihan at ng mga angheles mo, O Diyos. Maraming salamat, we pray, O God, na habang nandito kami, Panginoon, ay wala munang ulan, Panginoon, na mangyayari sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, but it's your will be done. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan ulit natin ang Panginoon dahil siya ay dapat na mapuri sa hapong ito or sa umagang ito. Ang gusto kong mensahe na topic na ipagkakaloob sa inyo or ibibigay na alam ko ito ay nanggaling sa Panginoon. Sabi niya dito, the Father or the love of a father. The love of a father. What is the love of a father? Ano ang ibig sabihin nito, yung pagmamahal ng isang ama? May mga ama tayo dito, alam ko na kahit iilan sila, pero alam natin na alam nila ang kahulugan ng pagmamahal ng isang ama. Ano nga ba ang pagmamahal ng isang ama? Ito ba ay nanggagaling lang sa bibig? Ito ba ay nanggagaling lang sa puso? Kaibuturan ng kanilang puso? Alam ko na ang Panginoong Jesus or ang Panginoong Diyos ay binigyan niya tayo ng pinakadakilang pag-ibig na pwede natin sabihin na ito yung alam natin sa buong mundo na the greatest love of all. Ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay kasama ang pagsasakripisyo, kasama ang pagtsatsaga, kasama ang humility or humbleness, ang kabutihan, at honest. Ito ang pagmamahal ng isang ama. At hindi lang yon, a heart or a forgiving love. Mayroon siyang pagmamahal na marunong magpatawad. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang dapat na mayroon sa pagmamahal na to. Dapat ang mga ama or bilang mga magulang, sila ay dadaloy din ang pagmamahal na to sa kanilang mga anak. Kasi ang modelo natin ay ang Panginoong Diyos. So ang mga ama na nandito, ganun din ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. So hindi lang yung pagmamahal na to, hindi lang
kada panahon or in season. Ang pagmamahal na to ay patuloy, constant, at walang pagbabago, unchanging. Ito yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Walang pagbabago. Ito ay kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nababago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon din ang mga ama, yung mga biological father dito, ganon din sana na constant at walang putol. Unchanging love. Constant yan. Hindi lang in season time. All season ang pagmamahal ng isang ama. Sa Bible, may tatlo akong kilalang ama na nakita ko kung gaano nila kamahal ang kanilang mga anak. Una, si Abraham. Siya yung tinawag kong the obedient and faithful father. Alam natin ang kwento ni Abraham. Si Abraham ay ilang taon siya nung sinabihan ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak. Kasi yung anak niya ay yung asawa niya ay wala na. Hindi na pwedeng manganak si Sarah at that time dahil aside from menopause, siya ay barren, no? Hindi siya pwedeng manganak. So close ang kanyang uterus. Wala. So si Abraham, nung sinabi ng mga messengers ng Panginoon na sila ay magkakaroon ng anak, narinig ni Sarah at tumawa siya. Sabi niya, hindi siya nagsabi, kundi napatawa siya. Bakit? Kasi alam niya na hindi na pwede siyang manganak or mag-bear a child. So, ibig sabihin nun, parang hindi siya naniniwala, doubtful siya. Pero, pagkatapos after 1 year, pagkatapos na sinabi ng mga messenger ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak at na i-promise kay Abraham na siya ay magiging ama ng mga nasyon. Inaantay ni Abraham yon na siya ay magiging ama ng nasyon. Paano magiging ama ng nasyon? Wala naman, hindi naman makakapag-bear child si Sarah. At sila ay matatanda na. At that time, 75 years old na siya. So, ang tagal ng panahon na inantay nila, it is almost 25 years of waiting. Just imagine, 25 years na nag-aantay si Abraham dahil yun ang pangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng maraming anak at siya ang ama ng nasyon. At muntik nang nagkaroon na sila ng pag-agam-agam sa promise ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Sarah, nag-decide na siya para sa kanyang sariling desisyon. At ito ay hindi maganda yung naging desisyon niya. Okay. So at the time, after a year or before a year na matapos yung sinabi ng mga messenger ng Panginoon sa kay Abraham at kay Sarah, ang sabi na manganganak na siya. Nanganak nga si Sarah ng isang lalaki. No? Ito ay supernatural. No? Hindi ka it is impossible for them to believe that Abraham and Sarah will have a son because of their old age. Matanda na sila, nagkaroon sila ng anak. So the promise of God was fulfilled. No? But after a years, malaki na si Isaac or si Isaac, yung anak nila, malaki na siya, nagkaroon ng testing sa faith or pananampalataya ni Abraham. At ngayon, sinabi niya kay Abraham na, Abraham, dalhin mo ang anak mo sa Mount Moriah at i-offer mo sa akin.
ano ang naramdaman ni Abraham at that time na sinabihan ng Panginoon siya na i-offer niya ang kanyang anak, nag-iisang anak at pinakamamahal niya. Sometimes, ang Panginoon, ang gusto niyang kunin sa atin yung pinakamamahal natin. No? Yung mahal nating anak or yung mahal nating asawa, pinakamahalaga sa buhay natin. Kaya minsan wag tayong magsasabi na mahal kita, pinakamamahal kita. Baka magselos ang Panginoon eh. Kasi sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Kaya itong si Sarah at saka si Abraham, no, natisting sila dahil they love most si Isaac. Mahal na mahal nila. Nag-iisang anak. At imagine yung 25 waiting nila, 25 years of waiting, at mahal na mahal nila. Matanda na sila nung nagkaroon sila ng anak na si Isaac. And then, kukunin ng Panginoon, sasabihin, Abraham, dalhin mo si Isaac, yung mahal mong anak, nag-iisang anak sa Mount Moriah, at ipagkaloob mo sa akin, i-offer mo sa akin. Baka pwedeng sabihin ni Abraham, ibinigay mo na, kukunin mo pa. Pwedeng niyang masabi yon. No? Pwede ba yun na ang gift ay binabawi? Hindi binabawi ang gift, pero it is a testing of his faith. Pinukuha yan, te. Hindi binabawi, pinukuha. Hindi binabawi daw, sabi ni Brother Dom, pero kinukuha. So, God tested the faith of Abraham. Gaano ka-loyal, gaano ka-obedient si Abraham sa ating Panginoong Diyos. Amen. Gaano ka-obedient, ka-faithful sa Panginoon. Binigay niya kaya, sinunod niya kaya ang gusto ng Panginoon sa kanya? Naialay ang kanyang nag-iisa at mahal na anak? Yes, sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon. Kinabukasan dinala niya. Nag-prepare siya. Sinabihan niya yung anak niya na pupunta sila sa Mount Moriah, at yung dalawang servants niya ay isinama niya, dala-dala ang panggatong, dala-dala ang knife, dala-dala ang yung fire. O kumbaga ngayon, posporo, dala-dala nila. And then, from their dwelling place to Mount Moriah, 3 araw na lalakarin nila yan. May kasama silang asno, yung nila, yung pinaglalagyan ng mga abubot. So, dinala niya sa Mount Moriah. At pagdating nila sa malapit na sa Mount Moriah, sinabihan niya yung mga kasama niya na, you will stay here and wait for us. We will come back again. Ano ang nakita natin doon? Dito lang kayo, antayin nyo kami at babalik kami. Kasama ko yung boy. Anong nakita natin sa sinabi ni Abraham doon? Nakita natin yung pananampalataya ni Abraham. Anong klaseng pananampalataya si Abraham mayroon siya? Anong klaseng pananampalataya? Sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon at nanampalataya siya na yung anak niya ay babalik. Kasi alam niya na may pananampalataya siya, malaki yung pananampalataya niya na pagkagaling sa Mount Moriah, babalik siya. Babalik siya kung saan naruroon yung dalawang servant niya at kasama niya ang kanyang anak na si Isaac. Paano kaya nakasama niya ang kanyang anak? I-offer niya. So mayroon siyang pananampalataya na ang Panginoon mismo ang magbibigay ng panibagong iaalay nila. Nandun yung pananampalataya ni Abraham na God will provide for a burnt offering. Alam natin na ang burnt offering, ang alay na dapat ialay ay, pag sinabing burnt offering,
ito ay masusunog. Susunugin ito. Ito ay male animals without blemish. Walang kapunahan ang mga burnt offerings na iaalay sa Panginoon. Pangalawa, ito ay voluntary na i-offer mo. Voluntary, hindi yung hesitant ka na mag-offer. Kaya mga tithes and offering natin, hindi hesitant ang pag-offer natin. Walang reluctance na nararamdaman natin, kundi voluntary. Galing mismo sa loob ng puso natin. Ganon ang alay at that time. Voluntary si Abraham. Hindi napipilitan, kundi talagang willing na i-surrender or i-alay ang kanyang anak. And then, ang alay nun, kailangan papatayin mo siya. Papatayin mo siya at ang kanyang blood ay i-sprinkle. No? Yun ang alay nun. At then, you have to cut it into pieces. Putol-putulin mo siya. Ganon ang alay. So, si Abraham, that time, alam na niya kung anong mangyayari sa anak niya. Kasi putol-putulin siya, papatayin niya. No? Nandun. So, kung ikaw na ama ngayon, ikaw na ama, ikaw mismo ang papatay sa iyong anak. Dadalhin mo sa pag-aalayan mo. Then, papatayin mo yung anak mo. Ano ang nararamdaman ni Abraham at that time? Mula nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ialay mo yung anak mo para sa akin. At that time, masakit na yung, nakakaramdam na ng sakit. Nakaramdam na siya ng sakit. Kasi, mahal na mahal niya yung anak niya eh. At ang tagal na inantay niya. Tapos, ganon. Kukunin lang ng Panginoon. So, from the time that God said to him that he will have to offer his son, nakaramdam na siya ng masakit. Pero since Abraham is an obedient servant, faithful sa pananampalataya niya sa Panginoon, he believed that there is a supernatural na mangyayari. He is obedient. And he took his son to Mount Moriah without hesitation. No? Without hesitation. Then, as if God is ordering Abraham to slaughter his son. No? To slaughter his beloved son. Siguro kung kayo tatanong ko sa mga father dito, kaya nyo ba yon? Tatanong ko, si Pastor, si Brother Deng, si Brother John, si Daddy, si Brother Ray. Oh, kaya nyo ba yon? Si itong prospect na father, kaya mo ba yon? Na ialay mo ang anak mo? Pasaway kasi eh. Napakahirap yun, di ba? Napakahirap. Sinuorderan ka ng Diyos. O, ialay. O, Pastor Excel, ialay mo si David. Si Jake lang. O, si Jake. Ialay mo para sa akin. Ito ay, puputulin mo siya, papatayin mo siya, kasi ang burnt offering ay kailangan patayin mo siya. Kailangan putol-putulin mo siya. Kailangan dumaloy ang kanyang dugo. Ayun. Kailangan dumaloy ang kanyang dugo. So si Abraham, ano ang nangyari kay Abraham? Sinunod niya. Sinunod niya ang sinabi ng Panginoon sa kanya. At noon, nandun na sila, sinabihan niya si Isaac, aakyat na sila sa bundok. At ngayon, kinuha niya yung panggatong, kinuha niya yung posporo, kinuha niya yung knife, at sila lang dalawa ang pumunta sa taas. At yung panggatong, doon pa niya ipinatong sa likuran ni Isaac. So, yung panggatong at yung gagatungan, o yung papatayin, siya mismo ang nagdala.
So makikita natin dito, ito, ngayon ang tanong ni Isaac, nandito, Ama, nandito ang panggatong, nandito ang fire. Nasaan? Nasaan ang offering? Para ialay natin. Doon hindi nakasagot agad si Abraham. Pero, ang sagot ni Abraham sa kanya, sinabi din niya na, anak, my son, God will provide. Yung sinabi ni Abraham na yon, my son, God will provide, mayroon siyang pananampalataya na magbibigay ang Panginoon sa kanya ng kapalit ni Isaac para sa ialay. Yan, dun lumitaw yung Jehovah Jireh. At ngayon, nung nandun na sila, si Abraham gumawa na siya ng altar. At kinuha na niya si Isaac. Si Isaac, hindi siya naghisitan, hindi siya nagpumiglas. Nung tinatalian na siya ng tatay niya, tinalian siya at ginapos na siya sa altar, nilagay na siya sa altar. Si Isaac at that time, he is no longer a boy. He is no longer a small boy. He is a full-grown man. Malaki na siya. Kumbaga, binatilyo na siya or mga 15 years old, gaya kina David. At si Isaac at that time, 100 plus na siya. No? So, kayang-kaya niyang magpumiglas. Kayang-kaya niyang itulak ang kanyang tatay. Bakit mo ako iaalay? Ayaw ko. Pero, hindi. Nagpadala siya. Tinalian ng tatay, ginapos siya sa altar. At nang time na kikitilin na siya ng buhay, kinuha na ni Abraham yung knife niya at nakataas na, ito yung tragic na papatayin na niya yung anak niya. At that time na talagang kikitilin na siya, itusukin na siya, papatayin na siya, may anghel na nagsabi, "Huwag mong gawin yan, do not harm the boy." At lumingon si Abraham at nakita niya yung isang ram na nakasabit ang kanyang horn. So si Abraham, siya ay the obedient and faithful father. Kasi obedient because he followed, he obeyed what God has commanded to him. Pinalo niya, sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. Makita natin ang pananampalataya ni Abraham na siya ay firm sa kanyang pananampalataya, na kahit ang pinakamamahal na anak niya, na kahit yun na lang ang alam niya, na pag namatay yung anak niya na yon, hindi na matutupad ang promise ng Panginoon na siya ay magiging father of all nations. Wala na. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya ang Panginoon. Siya ay faithful. Talagang loyal siya sa Panginoon. Truthful siya sa kanyang pananampalataya. Hindi yung ikis-ikis ang pananampalataya niya. Sinunod niya. At malaki yung pananampalataya ni Abraham na God will provide a burnt offering in place of Isaac. At nangyari ngayon. Kaya makikita natin dito na kung tayo ay obedient at faithful sa paglilingkod sa Panginoon, kahit ano ang sasabihin ng Panginoon, tutuparin natin. We will obey God's will para sa ating buhay, at alam ko na everything that you want to have, as long as it is will of God, it will bring to you. You will receive that blessing. Si Abraham, na-receive niya yung blessing na yon, yung faith niya na yon, yung testing na yon, napagtagumpayan niya. So ano ang nangyari pag napagtagumpayan mo ang testing sa buhay mo? Anong mangyayari?
marireceive mo. Si Abraham sa kanyang obedient at loyalty, faithfulness sa Panginoon, malaking pagpapala ang na-receive niya. Naging napakayaman si Abraham, naging siya yung the father of all nations. Natupad. At kung ikaw ang father of all nations, napakalaking pagpapala ang ma-receive mo. So, ganun tayo mga kapatid. Itong mga father na nandito, alam ko na ganun din kamahal nila ang kanilang mga anak, pero mas mahal nila ang Diyos. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin na mga ama. Pangalawa na ama na nakikita ko doon sa Bible, no? Yung the prodigal son, the compassionate and forgiving father, na mababasa natin sa Luke chapter 15. Yung kay Abraham, mababasa natin yun sa chapter 22 ng Genesis. Ito naman sa the compassionate and forgiving father ay mababasa natin sa Luke chapter 15. Itong father na to, siya yung may dalawa siyang anak na lalaki pareho. At itong pinakabata, sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung share ko sa property mo. Akin na lang yung mga anak ko. So, since ang kanyang tatay, itong father na to ay mabait, mabuti, at mapagmahal na ama, hindi siya nag-resist na ibigay yung kagustuhan ng kanyang anak na younger. At ipinagkaloob niya ang parte ng kanyang anak. And at the time, yung bata, yung anak niya, pumunta na siya sa kanyang kagustuhan na puntahan. At nangyari na lahat ng mga kayamanan na natamo niya sa kanyang tatay ay ginugol niya sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan na bagay ginugol niya. Until such time na dumating ang famine or taggutom sa lugar na kung saan nandun. At doon nangyari na nawalan na siya ng kanyang makakain. Wala na siyang magamit. At at that time, dahil taggutom doon, wala naman tumatanggap ng mga empleyado dahil sarado, taggutom nga, ang nangyari wala na siyang makain at gutom na gutom. At itirinay niya nung may nagre-recruit na isang poultry o piggery, pumasok. Kasi alam niya na makakakain doon. Alam niya na kahit wala siyang sweldo, basta importante makakain. So pumasok as a swine feeder. Pagkatapos, nandun siya sa malayong lugar, bukid. Siyempre, bukid yun dahil mga poultry or piggery. Nung nandun na siya, wala siyang sweldo na nga, wala siyang pagkain. Pero, yung mga inaalagaan niyang baboy ay may supply. Siya wala. So, nangyari, dahil nagugutom na siya, kumain na rin ng pagkain ng baboy. And nagkaroon siya ng realization sa nangyayari sa buhay niya. Sabi niya, sa ama ko, sa bahay ng ama ko, ang daming servant doon. Kumakain sila ng masarap, natutulog sila sa oras, at masarap yung mahimbing ang tulog nila. Samantalang ako nandito ako na naghihirap, nagugutom. Kailangan bumalik ako sa tatay ko. Kailangan bumalik ako sa tatay ko. At sabihin ko na lang, Ama, nagkasala ako sa'yo at sa Diyos. At sabihin ko sa kanya na kahit hindi na niya ako swelduhan, ibilang na lang niya ako na alipin niya, isa sa mga alipin niya. Dumating sa kanya yung realization na yun. Yung kaisipan na yun. Dahil nagugutom na siya. At kinabukasan, tumayo na siya agad. He rise up and he went to his father's house. Ano ang nangyari?
ito palang ama niya, na since na umalis siya sa bahay nila, laging nandun sa balkonahe, na tinitignan niya yung daan na patungo sa bahay nila, baka sakali bumalik ang kanyang mahal na anak. At walang nangyari. It takes time bago dumating yung anak niya. At malayo pa lang yung anak niya. Malis na siya, bumaba na siya sa kaniyang balkonahe at talagang pinuntahan niya. He ran after his son. And pagka dating niya sa kinaroroonan ng anak niya, talagang he embraced him and kisses him 3 times. 3 beses niya na hinalikan yung anak niya. He embraced his son tightly. Talagang andun yung puso ng kanyang, na puso niya, na yung anak niya ay mahal na mahal niya. At ang nasa isip niya, ang aking anak ay nawala, pero nabuhay muli. Namatay, pero nabuhay muli. Nawala, pero natagpuan ulit. Bumalik siya. At alam natin ang utos niya sa mga servant niya, sa kanyang lubos na kagalakan sa pagbabalik ng kanyang anak. Ano ang sinabi niya sa kanyang mga anak, ay mga servant? Mag-prepare kayo ng sandal, ring, at clothes, palitan. At mag-prepare kayo ng isang pinakamalusog na animal. At gawin natin for celebration. Ang sabi ng anak, Ama, ako'y nagkasala sa iyo. Forgive me. Nagkasala ako sa iyo at sa Diyos, Ama. Sa ating Diyos. Pero hindi na yun pinakinggan ng kanyang amang nagmamahal ng lubos sa kanya. Inutusan agad ang kanyang mga alipin na ihanda lahat ang pangangailangan ng kanyang anak. Kasi nakita na niya yung pangangailangan ng kanyang anak. Tayong mga magulang, kayong mga ama, pag yung mga anak nyo ay umalis sa bahay nyo, na mayroon silang kasalanan na gawa at bumalik sa bahay nyo, tatanggapin nyo pa kaya? Tatanggapin nyo pa kaya yung anak nyo na bumalik na ang bigat ng kasalanan niya sa inyo? Tinatanong ko ang mga magulang na lalaki, tatanggapin nyo pa ba yung mga anak nyo na nagkamali ng lubusan? Amen! Amen, praise God. Dahil itong ama na to, gaano man kabigat ang naging kasalanan ng kanyang anak, tinanggap pa rin niya. Imagine yung day and night na inaantay niya yung pagbabalik ng kanyang anak na nawala. At nasabi niya na nawala siya pero natagpuan, namatay siya pero nabuhay muli. Tignan natin yung kanyang pagmamahal sa anak. Napakadakila ang kanyang pagmamahal. He is a compassionate father and forgiving father. No? Naawa, hindi lang awa ang nagdala sa kanya, kundi yung pagmamahal ang nagdala sa kanya. Para sa ganun, salubungin yung anak at ipaghanda ng parte. At ang kanyang kapatid na lalaki, sabi niya, ano ang nangyayari dyan? Kasi nung dumating ang kanyang kapatid ay nandun sa bukid. Pagdating niya, anong nangyayari dyan sa bahay? Kasi narinig niya na may mga ingay, mga nagkakantahan at nag-prepare. No? Anong nangyayari? At sinabi ng kanyang kaibigan na dumating ang iyong kapatid. So nagkaroon ng jealousy. Nagjeling-jeling yung panganay. Sabi niya sa tatay niya, Ama, bakit andito palagi ako? Hindi man lang ako makapagdala ng aking mga kaibigan upang bigyan mo ako ng isang kambing man lang para sa selebrasyon ng aking mga kaibigan. Pero itong anak niyo na naglustay sa sa kanyang mana, sa walang kabuluhan, nandito at nag-prepare ka ng malaking
o malaking selebrasyon, ano ang sabi ng ama? Anak, sa lahat ng nakikita mo na aking ari-arian ay sa'yo. Ang kapatid mo nawala pero natagpuan. Ang kapatid mo ay namatay pero nabuhay. Lahat ng pagmamay-ari ko ay pagmamay-ari mo. Ganun kamahal ng ama ang kanyang anak. Kaya ang mga magulang, ang mga ama, alam ko na kahit nagkulang ang kanilang mga anak, andyan pa rin yung pagmamahal. Hindi nawawala ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Na kahit nagkasala ang kanilang mga anak, ay nandyan pa rin yung pagmamahal. Hindi nawawala. Amen? Praise the Lord. Kagaya ng matandang to, hindi nawala yung pagmamahal niya. Na kahit napakabigat ang ginawa ng kanyang anak na kasalanan, pinatawad niya. Kung bakit, ano ang nagdala sa kanya na patawarin ang kanyang anak? Ang kanyang dakilang pagmamahal. Kaya napatawad niya. Kasi kung walang pagmamahal sa kanyang puso, hindi niya yung tatanggapin. Hindi na niya patatawarin yun. Malis ka na dito. Ganon ang sasabihin. Okay, so ang number 3, para hindi tayo magtagal, ang next na father na nakikita ko dito, the father's greatest love of all, ang ating dakilang ama. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Siya yung modelo natin, siya yung dakilang ama na nandun, nakaluklok sa kanyang kabanal-banalan na trono. Paano i-demonstrate ng Panginoon ang kanyang pagmamahal? Pagmamahal sa atin. How did the Father, our Father God, demonstrated His love toward us? Ito yung kinukonsider natin na pinakadakilang pagmamahal dito sa mundo. Wala na tayong makikitang dakilang pagmamahal, kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo, huwag nating sabihin na mga asawa natin, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang una, nag-iisang minamahal ko. Nagseselos dyan ang Panginoon. Kasi ang dapat na mahalin natin, ang first love natin, ay ang Panginoong Diyos sa ating buhay. So, paano i-demonstrate ng Panginoon ang kanyang dakilang pagmamahal? The Father, una, ang Ama ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ito na naman yung dakilang pagmamahal. Ang isang ama ay hindi niya kayang ibigay ang kanyang anak, kahit maraming anak, hindi niya kayang ibigay yung anak niya na minamahal niya in favor sa isang kaibigan o sa isang tao. Hindi niya kayang gawin yon. Pero, ang ating dakilang ama ay ipinagkaloob niya ang anak niya. He sent His one and only begotten Son. Sa John 3:16, sabi niya doon na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong at nag-iisang anak. Tinupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang promise. Sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15 na nung pagkatapos na magkasala si Adan at Eva, nung iginagawad niya ang judgment sa loob ng garden sa mga nagkasala sa kanya, ang sabi ng Panginoon sa verse 15, sabi niya, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." So, ano ang makikita natin dito na bakit seed of the woman? Bakit hindi sinabi na seed of the man? Bakit hindi niya sinabi na seed of the man? Seed of the woman. Meron bang kakayahan ang babae na mag-produce ng isang seed?
Mayroon bang kakayahan ng babae? Dapat seed of the man. Pero ang sinabi ng Panginoon, seed of the woman. God proclaims the woman's offspring, the seed of the woman, would crush the serpent's head. Sabi niya sa Isaiah chapter 7:14 na ang isang bata ay ipapanganak ng isang berhen. He will be born in a woman. Basahin natin sa 7 ng Isaiah. Para maano natin na bakit seed of the woman, not seed of the man. Sabi niya dito, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. No? Sa Isaiah chapter 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Bakit seed of the woman? Dahil ang Panginoong Jesus, siya lang ang born of a woman, seed of the woman. Siya lang ang seed of the woman, hindi seed of the man. Kasi kung seed of the woman, ito ay kasama ang lalaki. Ito yung mapuproduce ng pagniniig ng babae at lalaki. So, pag sinabing seed of the woman, walang participation ang lalaki. Babae lang. Babae lang ang may participation. Kaya tinawag na seed of the woman. Siya lang. So, ang Panginoong Jesucristo lang ang seed of a woman. Born of a woman na siya lang ang born of a woman or seed of a woman. Dahil walang participation ang lalaki. Ang may participation ito ay ang ating ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos. Yan ang may participation. Kasi sabi niya sa Lucas chapter 1:35, nandun, mababasa natin doon na sabi niya dito sa Lucas chapter 1 verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Kasi sinabi ni Mary na how could this be? Paano mangyayari ito? Kaya sabi ng Panginoon na, or the angel said, the Holy Spirit will overshadow you. The Holy Spirit will come after you. So God has demonstrated His greatest love toward us by sending His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, our Savior and Lord of all. Hindi na tayo ang dapat na maparusahan because we are in condemnation. After the fall of man, we are in condemnation. We are already condemned. So we need a Savior. We need a Savior, a Redeemer to save us from the bondage of sin. And because of the great love of God, the Father demonstrated His great love towards us by sending His one and only begotten Son, our Lord Jesus Christ. So nangyari na ang Panginoong Jesucristo ang nag-iisang anak ng Diyos, pero ipinagkaloob pa rin sa atin ng Panginoon. Magkaiba lang sila ng senaryo. Ang si Isaac ay inihandog ng Panginoon, ay ni Abraham sa Panginoon, pero ito naman inihandog ng Panginoon para sa atin, para sa ating ikaliligtas, para
hawiin tayo sa kasalanan na kung saan tayo lugmok. Alipin tayo ng kasalanan. At iisa lang ang pwedeng makapagligtas sa atin mula sa kinalugbukan ng kasalanan. Ang ating Panginoong Jesus. Like Moses, no? Si Moses sa Old Testament, nung the time na nagkasala ang mga Israelites, nung the time na, nagkaroon sila ng lack of faith sa Panginoon, nagkulang sila sa pananampalataya sa Panginoon, nag-rebuild sila sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Panginoon ng mga ahas upang kagatin at mamamatay. Poisonous na ahas yon ang ipinadala ng Panginoon sa mga Israelites upang yung mga kagatin ng ahas ay mamamatay. So, si Moises tumawag sa Panginoon. Nakipag-usap sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagbigay ng cure. No? Nagbigay ng cure at ano ang ibinigay niya na cure? Ang sinabi ng Panginoon na gumawa siya ng isang brazen serpent. At ilagay niya on top of the tadpole. Lagay niya sa pool at lahat ng makakakita ng ahas na yon, of course, nagrepent ang mga tao. Nagrepent sila sa kasalanan nila sa Panginoon. Kasi hindi naman magbibigay ang Panginoon ng gamot or ng cure kung hindi humingi ng kapatawaran ang mga tao at nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya ang Panginoon nagbigay ng kagalingan. Kagalingan nila para lahat ng titingin sa ahas na nandun sa taas ng pool ay kahit kagatin siya ng ahas ay mabubuhay. Ganon ang nangyari. Pero kailangan mag-repent ang tao. Nag-rebelde kasi sila sa Panginoon. Nagkulang sila sa pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya, God has punished them by sending a poisonous snake. No? Para sa ganon, mamatay sila. So, God has demonstrated His great love toward us by sending His Son. He demonstrated His love toward us to redeem us from the bondage of sin. He demonstrated His love towards us na nung time na walang-wala tayo, nung time na hopeless tayo, nung time na wala tayong magagawa, nung time na tayo makasalanan, nung time na tayo ay kaaway ng Diyos, God fulfilled His promise. He sent His only begotten Son for those who want to believe, those who believe in Him and have faith in Him will be saved from the condemnation, from the eternal punishment. So that is the greatest love of God, the greatest love we have known in this world. Ang Panginoong Diyos, nung ipinadala niya ang kanyang anak, dahil lang sa iyo, ako, sa ating lahat, ano ang nararamdaman niya? Nung ang Panginoong Jesus ay pinapalo, kinukutya, dinuduruhan, pinapahirapan, at maraming ginawa na kahirapan ang natamasa ng Panginoong Jesus. At lalong-lalo na, nung ipako na sa krus, ano ang nararamdaman ng isang mapagmahal na ama habang tinitignan mo ang iyong anak na pinapahirapan, na pinapako sa krus? Anong mararamdaman ng isang mapagmahal na ama? Hindi ba mahirap? Hindi ba masakit? Pero ang Panginoon hindi. Nasaktan siya pero tinanggap niya yon.
sa Isaiah chapter 53 verse 10, makikita natin doon na ang Panginoong mismo, ang Panginoong Jesus, o ang Panginoong Diyos, hindi niya nakayanan. Natignan yung anak niya na pinapahirapan. Mismo ang Panginoong Diyos, nakita niya kung paano kasama ang tao sa pamamagitan ng pagpapako nila sa Panginoong Jesus. Nakita mismo ng Panginoong Diyos. So ang ginawa ng Panginoon, hindi niya matik yun. Tumalikod siya. Sa Isaiah chapter 53 verse 10, sabi niya, sabing ganito, yet it was the Lord's will to crush him. Totoo, nakalooban ng Panginoon na siya ay mapako sa cross. Pero yung sistema ng pagpapahirap, ng pagpapako nila sa cross, grabe ang dinanas ng Panginoong Jesus sa kamay ng mga masasamang tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord make his life a guilt offering, tumalikod siya para hindi niya makita yung mga ano. Pero ginawa na ng Panginoon na siya ay i-offer. Hindi niya binawi na kukunin ko yung anak ko. Grabe ang pagpapahirap niyo sa kanya. Hindi. Tinik niya yung sakit na nararanasan ng kanyang anak habang pinapako sa cross. Hindi direkta na pinako sa cross, pinahirapan pa. He suffered so much. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa Isaiah, sabi niya dito, ang sarap basahin ang Isaiah chapter 53 hanggang sa dulo. Na hindi mo makikita ang kanyang personality. Ang mukha niya, hindi mo makikita, you cannot identify his face. Lahat ng kanyang katawan, buong katawan, ay talagang grabe ang pagpapahirap sa kanya. Sabi niya dito, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord had been revealed. He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the dry ground. He had no beauty. Wala na siyang kagandahan. Pati mukha, di ba, nung pinapalo sa cross, dito sa pinapalo siya, na nakagapos siya, pinapalo siya. Sa likod niya, wala ka nang makikita kung alam niyo yung longganisa, kaya kung minsan ayaw ko kumain ng longganisa eh. Kasi durog na durog. Ganun ang likod ng Panginoon. No? Durog na durog. No, he has no beauty nor majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Grabe. No? Pero ang Panginoon, kahit ganon kalaki ang kanyang kahirapan, hindi niya nagawa na ibuka ang kanyang bibig. Hindi niya nagawa na ibuka ang kanyang bibig. Bagkus tinanggap niya lahat ng kahirapan, ang pagpapahirap ng mga tao sa kanya. Bakit? Dahil naialay siya. Naialay siya para tubusin tayo mula sa kasalanan. Naialay siya para tayo ay maging malaya at siya naman ay maging kasalanan. Ginawang makasalanan siya in favor to us. He paid it all. Binayaran niya lahat. Kaya huwag nating sabihin na ang ating kaligtasan ay libre. Binayaran ito ng pinakamataas o pinakamahal na pinakamahalaga na hindi lang pera. Dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang inialay. Ang kanyang dugo mismo ang kanyang inialay. Ang Panginoong Diyos, ang kanyang pagmamahal sa atin, nagawa niyang ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang paglilingkod natin sa kanya,
ay lubos-lubusin natin. Lubos-lubusin natin ang paglilingkod. Hindi yung watil-watil. Hindi yung watil-watil. Kasi, kapatid, hindi natin alam yung oras natin dito sa mundo. Because of sin, dumaloy ang kamatayan. At ang kamatayan na yan, yan ang bayad ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng kamatayan sa mundo. Bata pa lang, nandun pa sa sinapupunan ng kanyang ina, Left and right. ay namamatay na. Kasi yun ang first ng kasalanan. Huwag natin sabihin na alam natin ang kamatayan natin. Yung oras, hindi natin alam yung oras ng kamatayan natin. Kaya mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay malakas pa, maglingkod tayo ng tunay sa Panginoon. Gaya ni Abraham, tayo ay maging obedient, maging faithful. Gaya ng ama, ng prodigal son, tayo dapat ay compassionate. Puno tayo ng compassion at forgiving heart. May forgiving heart tayo. Yung compassion ay talagang ikaw ay mapagtulong. Puno ng awa at mapagpatawad ka. Maliit o malaking kasalanan. You should have a forgiving heart. You should forgive your sister, your brothers, and your fellow. Gaya ng ating amang nasa langit, na siya ang nagbigay sa atin ng pinakadakilang pag-ibig. Gawin natin ang nararapat habang naglilingkod tayo kasi hindi natin alam what brings to us tomorrow. Hindi natin alam. Bukas, malakas ka ngayon. Bukas, hindi mo alam. Kagaya ng mga kasama ko nun sa GA1. Malalakas sila. Mga bata pa. Hindi mo akalain na mauuna pa sila sa akin. No? So, wag natin don't boast about tomorrow because we do not know what tomorrow brings to us. So we need to serve God with our whole heart, our mind, and our whole being. Amen. Praise God. So, ang mga tatay, nanay, ang mga hindi kasali ang nanay dito, mga tatay lang. Ang mga tatay na siyang mapagmahal sa kanilang anak, we salute you. We salute you. And continue your love to your children. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen! Praise God. Start. Malapit yung mother than issue na.